Matapos ma-finalize ng Department of National Defense ang order para sa 2 bagong frigates ng Philippine Navy, panahon na para pag-usapan kung ano naman ang susunod na surface combatant project ng bansa. Dahil matapos ang frigates, malinaw na hindi pa dito nagtatapos ang modernization plans ng Philippine Navy. Sa ilalim ng Re-Horizon 3 phase ng revised AFP Modernization Program, may naka-layout ng requirement ang Philippine Navy para sa 2 bagong corvettes, bagamat mas maliit ang budget nito kumpara sa mga bagong kontratang frigates. Ayon sa number 1 defense page na Max Defense Philippines, posibleng ang corvette project na ito ay follow-on order ng Jose Rizal class design. Tulad ng naunang frigates, inaasahan na ito ay fitted for but not with o FFBNW. Ibig sabihin may provision na ang barko para sa vertical launch system, towed array sonar at tows-in weapon system, pero hindi pa agad ikakabit ang mga ito sa simula. Gayunpaman, dahil sa mga pagbabago sa defense procurement strategy ng bansa, lalo na sa mas aktibong paggamit ng long-term financing, may posibilidad na baguhin ng DND at ng Philippine Navy ang kanilang orihinal na plano. Layunin nito na masulit ang bawat pisong gagastusin at makakuha ng mas mataas na combat capability sa mas mahabang panahon. Batay sa assessment ng Max Defense Philippines, may 3 posibleng senaryo kung paano maaaring umusad ang susunod na surface combatant acquisition ng Philippine Navy. Unang senaryo, itutuloy ng Philippine Navy ang orihinal na plano na kumuha ng 2 corvettes, ngulit sa pagkakataong ito, fully equipped na ang mga barko mula sa simula. Kasama na rito ang vertical launch system, close-in weapon system, towed array sonar, mas advanced na electronic warfare systems, at sapat na bilang ng missiles at munitions. Katulad ito ng approach sa recent frigate contract kung saan sabay na nakuha ang barko at ang mga mahahalagang combat systems. Ikalawang senaryo, maaaring dagdagan ng Philippine Navy ang bilang ng corvettes mula 2 units at gawing 3 o 4 na barko. Maaaring manatili sa Jose Rizal class design o kaya ay pumili ng mas maliit na platform gaya ng HDC 2000 Corvette design na inoffer noon ng HD Hyundai Heavy Industries sa Malaysia. Sa senaryong ito, malinaw na fully equipped na ang mga barko at hindi na FFBNW na magbibigay sa PN ng mas maraming hulls at mas malawak na maritime presence. Ikatlong senaryo, muling i-evaluate ng Philippine Navy ang kanilang requirements at sa halip na corvettes ay kumuha ng panibagong batch ng frigates. Sa pagkakataong ito, mas malaki, mas advanced at mas capable kaysa sa mga naunang frigates. Sa puntong ito, may sapat ng karanasan ng Philippine Navy sa pagpapatakbo ng modern surface combatants at maaaring handa na itong mag-level up sa mas mataas na naval capability. Dahil ang proyektong ito ay posibleng dumaan sa long-term financing, hindi na limitado sa South Korea ang mga posibleng supplier. Bagamat nananatiling top contender ang HD Hyundai Heavy Industries dahil sa kanilang investments sa Philippine shipbuilding and maintenance, repair and overhaul industry, mabilis na delivery at competitive price, may iba pang bansa na maaaring pumasok sa esena. Kabilang dito ang United Kingdom sa pamamagitan ng Arrowhead 140 ng Babcock, France gamit ang FDI frigate ng Naval Group, Japan sa improved Mogami class ng Mitsubishi, at muli ang HDF 4000 frigate ng HD Hyundai Heavy Industries. May espesyal na interes dito ang Japan
Dahil bukod sa South Korea, isa ito sa pinakamalapit na defense partners ng Philippines. Layunin din ng bansa na i-diversify ang pinanggagalingan ng weapons and technology at hindi umasa lamang sa iisang supplier. Dagdag pa rito, ang improved Mogami ay papasok sa serbisyo ng Japanese Maritime Self-Defense Force at ng Royal Australian Navy, dalawa sa pinakamalapit na naval partners ng Philippines bukod sa Estados Unidos. Ang pagkakaroon ng common platform ay malaking tulong sa interoperability at joint operations. Sa ngayon, hindi pa natin agad makikita ang balita tungkol sa panibagong surface combatant acquisition. Nakatuon muna ang Philippine Navy sa parating na mga bagong frigates. Ngunit malinaw na ang proyektong ito ay nasa long-term roadmap ng Philippine Navy. Hindi tanong kung mangyayari ito, kundi kung kailan at kung alin sa mga senaryong ito ang pipiliin. Kung gusto mo ng updates tungkol sa AFP modernization, naval acquisitions at defense analysis, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. I-comment mo rin kung alin sa tatlong senaryo ang sa tingin mo ang pinaka-practical para sa Philippine Navy. This is Philippine News. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.